Nirereklamo ninyo, pinalilipat kayo, pinaalis kayo sa tindahan ninyo dyan. Pero gaano kayo katagal nagtitinda ng ganyang isda? 4 years na po, sir. Umpisa yung pandemic. Anong sinabi sa inyo nung City Hall? Una, pinakita ko yung larawan ng pisto. Sige, balik ka dito kung may salamin na. Kaya kayo nagpasalamin? Opo, sir. Pinasigurado ko po. Paano yun, sir, pag ginastusan po namin? Hindi, ipak-close nyo, kabibigyan kita ng permit, sabi po. Kasi hindi ko alam kung sino yung kausap nila sa Municipal Hall para gawing lagyan ng bubog yung nagiging business niya. Sa aming ordinance, prohibiting all vendors of any kind to sell the good outside the designated zoning regulations of the Municipality of Malasiki. Mga nagsisimba, pag umaga nagdadan sila doon, ay yung mga kapit bahay mo dyan, hindi mo alam. Nagkukumplain sila sa baho. Kasi siyempre, isda yan. Sabi nila, ang baho nung tapat nung nagtitinda ng isda, grabe yung kanal doon. Lumapit po kami sa Ipabitag Mo Health Kit. Humihingi po kami ng tulong kaming mag-asawa, nakatira po sa Malasiki, Pangasinan. Nagtitinda po kami ng isda sa harap ng aming bahay. Tinawalan po kami ng aming mayor. Kumukuha po kami ng aming permit, ayaw din kaming bigyan. Ang gusto po ni mayor, doon po kami magtinda sa market area. Ayaw namin doon. Kasi yung mga anak namin walang bantay, lalo na po yung may anak akong may opera. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Ngayon, makakasama natin itong mag-asawa or mag-live-in, si Edward at si Rose. Nirereklamo ninyo, pinalilipat kayo. Parang kayo'y pumunta sa akin live para sabihin na pinaalis kayo sa tindahan ninyo dyan. Bagkos, pinalilipat kayo sa palengke. Opo, sir. Well, ano daw ang dahilan kung bakit kayo pinalilipat sa palengke? Kasi kung pinalilipat kayo sa palengke para doon sa mga isda ninyo, natural, dapat doon talaga magtinda ng isda. Kaya lang sa inyo, parang gusto nyo sabihin, business ninyo to, kaya gusto nyo na lang doon. Opo, sir. Opo, sir. Hindi kayo may ordinansa ang syudad na kung saan parang gusto nila pagdating sa mga ganyang klaseng paninda sa palengke. Hindi naman sari-sari store yan. Opo, sir. Ngayon, kung siguro sari-sari store sa palagay nyo, wala naman siguro makikialam sa inyo sari-sari store. Opo, sir. Pero kung ang paninda ninyo, yung mga isda, mga karne, hindi ba dapat sa palengke yan? Opo, sir. Ay, baka yun ang gustong sabihin ng syudad. Anong sinabi sa inyo nung pumunta kayo sa City Hall? Sa BPO, bali, nung pumunta kami, sir, sa City Hall po, bali, una, pinakita ko yung larawan ng pisto. Sige, balik ka dito kung may salamin na. Sinabi sa'yo, kung lalagyan mo, enclose mo salamin. Kaya kayo nagpasalamin. Opo. Kasi ayun, kaya nyo ginawa yan. Yan po yung request nila, sir. Kaya ginawa nyo, in-enclose nyo into salamin. Opo. Pinasigurado ko po. Paano yun, sir, pag ginastusan po namin, sabi ko. Sinong kausap mo riyan? Si ano po, yung BPLO po, yung licensing po. Ano, ang sinabi nila. So, ano sinabi paano nila? yan, sir, pag ginastusan ko po, kung hindi nyo ko bibigyan ng permit, hindi, ipak-close nyo, kabibigyan kita ng permit, sabi po. Hindi naman kayo nilalangaw. Wala, hindi naman gaano, sir. Pero gaano kayo katagal nagtitinda ng ganyang isda? 4 years na po, sir. Umpisa yung pandemic po. So, simula ng pandemic. Ngayon, pinuna na kayo kasi ganyan. Opo. Okay. Kung yung dati, ganito lang. Opo, sir. Pero kamakailan, dahil sinabi, kailangan lagyan nyo ng bubog, ginawa nyo, sinemento nyo, yung dati yan, pero ngayon, ganito lang itsura. Opo, sir. Okay. May balak pa yun, kung maaari, lagyan nyo pa ng aircon. Opo, sir. Kasi yun pong sabi nila, sir, lagyan daw ng aircon. Okay. Yan ang gusto yung pakiusap na as long as hindi kayo nakakasagabal sa kalye. Opo, sir. As long as sa loob lang kayo ng lugar ninyo. Opo, sir. As long as mga tao papasok, isasara nila. Opo, sasara. So, siguro ang gusto niya pa, maliban sa isda, pwede pa kayo magtinda ng ibang mga bagay sa Oo, loob. kahit mga gulay-gulay, sir. Ricado lang po, sir. Ganun lang. Kahit kunti-kunti Sige, lang. pakinggan natin yan. Tawagan natin yan si Mayor Alfie Soriano. Magandang umaga, Mayor Soriano, sir. Yes, sir. Good morning po sa inyo. Good morning. Sir, siguro naman narinig ninyo ang pakikiusap ng inyong constituent. Hindi raw ata pinayagan, sir, dahil sa ordinance. Anong tingin niyo, sir? Opo, ako po ang hindi pumayag kasi hindi ko alam kung sino yung kausap nila sa Municipal Hall na sinasabi nila na binigyan siya ng permiso para gawing lagyan ng bubog yung nagiging business niya. Pero nandito naman, sir, sa aming ordinance, Section 1, yung title and ordinance
prohibiting all vendors of any kind to sell their goods or merchandise outside the designated zoning regulations of the municipality of Malasiki and imposing fines and penalties for violations thereof. Nandito sa Section 3, sir, na scope and coverage, this ordinance covers all stall holders and vendors in the public market that no goods and commodities shall be tendered for sale outside their respective stalls. This covers all vendors outside the public market, especially those engaged in selling of fish like bangus, tilapia, galunggong, tahong, talaba, and other similar kind of fish, including those fish vendors using modified postcards along Quezon Boulevard. Yan yung street nila, sir, yung Quezon Boulevard. Okay. Don Vicente Quintans Street, Rizal Street, and Magsaysay Street. So yun, sir, itong ordinance, nung ako pa ang Vice Mayor, kinakausap na namin sila na sabi ko nga, actually, sir, siguro 2 weeks ago nung nagpunta siya sa office ko, sabi ko, bibigyan kita doon sa fish market natin para kayong lahat hindi nagko-complain yung mga nandoon sa loob ng fish market natin na nagtitinda ng isda. Bibigyan na lang kita ng stall mo doon. Ang babayaran mo na lang, sabi ko, yung 25 pesos daily na ticket. Yung stall hindi mo na babayaran. Ayaw niya. Tapos yung dyan, sabi ko, huwag kang magtinda dyan ng isda sa stall mo ngayon. Sabi ko, pwede huwag lang yung isda. Sabi ko, susyo tayo kung gusto mo para wala kang masabi. Hindi mo sasabihin pinagbabawalan kita at hindi ka kikita. Magsusyo tayo ng tig 100,000, 150,000 o 200,000. Huwag lang yung isda kasi sa akala mo okay sa'yo. Pero yung mga nagsisimba sa simbahan namin sa Katoliko, pag umaga nagdadan sila doon. Sabi nila, ang baho nung tapat nung nagtitinda ng isda, grabe yung kanal doon. Ay yung mga kapit bahay mo dyan, hindi mo alam. Nagkukumplain sila sa baho. Kasi siyempre, isda yan. 3 meters away ka lang sa kanal. Diba? Yes. Doon na pupunta, mangangamoy yun. Okay. Diba? Hindi naman pwede na ikaw ang susundan ko, anak, kasi may ordinansya. Ang gusto ni Mayor, bigyan kayo ng pwesto sa palengke. Okay? Ang bayad nyo na lang ay 25 pesos kada araw. Huwag nyo nang bayaran yung stall. Pinalilipat niya kayo. Parang konsiderasyon nila yun. Parang ama sa anak. Mayor, kung sakaling gamitin nila yung kanilang tindahan doon, parang sari-sari store, wala nang isda, pwede ba? Walang problema, sir. Bukas o sa Lunes, bibigyan ko ng mayor's permit yan. Ganito na lang. Sige, ganito. Okay, Mayor, nakikita ko naman yung kagandahang loob na pinagkakaloob mo sa kanila. Ipapaliwanag ko lang dito sa mag-asawa. Ganito na lang. Mabait yung mayor nyo. At siya na mismo nagsabi, bayad na lang kayo ng 25 pesos para doon sa palengke, pero sa stall, huwag nyo na bayaran. Libre na yon. Siya na nagsabi. Kasi may ordinansa Pinasayan. Sangguniang, diyan sa sanggunian nila, municipal ordinance yan. Batas yan Alam mo mga batas, may mga batas na saligang batas, presidential decree, Republic Act, tapos may mga ordinansang lokal na sinusunod. Hindi pwedeng ilabag. Ngayon, dahil may problema, may kapalit naman si Mayor na inaalok sa inyo. Bakit hindi na lang kayo magtinda ng sari-sari store dyan pagkatapos sa public market? Kung sakaling ikaw may iwan, nandiyan naman si Mr. para sa palengke, para magbantay ka ng mga anak kung sakaling may problema. So parehong kita, walang talo. Habang nagbabantay ka, may sari-sari store ka. Bilang parang ama nyo na rin, ako na nagpapayo sa inyo. Opo, sir. Wala kang talo riyan. Alam ko nagbiyahe kayo ng malayo, ginagalang ko yun. Ayoko rin naman kayo turuan na ayoko naman makiusap kay Mayor para labagin yung batas. Hindi rin maganda. Parang naglabag na rin ako ng batas. Alam ko pumunta kayo sa akin. Alam mo kung nakikita ko yung panlalabis, okay? Wala akong makitang panlalabis. Pananamantala. Ako kalaban na Pang-aabuso, wala Panluloko, lalong wala. Pagpapabaya, hindi kayo pinabayaan. Okay, ganito na lang. Usap tayo, ha?
May gagawin ako, pero hindi ko nasasabihin sa ere, ha? Okay? Ito ang mas pinalakas, mas pinalawak ang bagong Ipabitag Mo Help Desk.